Update nga tayo sa Barangay Ginebra at gayon na rin sa Gilas, Pilipinas. Ito nga, si Coach Tim Cone, ayon nga sa report ay papalitan muna itong si Justin Brownlee dahil alam nating lahat na sunod-sunod ang natamong injury ni Justin Brownlee at mukhang malabo na siyang makapaglaro sa paparating na Governors Cup na magbubukas sa July 10. Kaya naman ayon sa report, itong si Coach Tim Cone ay lilipad papuntang Las Vegas at manunood ng NBA Summer League at marahil ay mag-i-scout na rin ng mga posibleng pumalit kay Justin Brownlee. Alam naman nating lahat sa NBA Summer League may mga players na nagbabaka sakali na mabigyan ng kontrata sa NBA. Kaya naman dito pumunta si Coach Tim Cone at baka mahanap niya yung mga pwedeng pumalit kay Justin Brownlee na pansamantalang import sa Governors Cup. May mga nagsasabi naman na kailangan daw yung veterano na lang. Halimbawa itong si Allen Durham na halos kabisado na rin ang galawan sa Barangay Ginebra dahil naging mahigpit din itong kalaban ni Justin Brownlee. Sana daw si Allen Durham na lang ang kunin ni Coach Tim Cone para sa Governors Cup sa Barangay Ginebra. Medyo matatagalan pa kasi ang pagbabalik ni Justin Brownlee dahil ayon nga sa report 2 to 6 weeks ang recovery sa mga injuries ni Justin Brownlee. Kaya naman matagal-tagal pa siyang hindi makakapaglaro sa Barangay Ginebra at kaabang-abang talaga kung sino nga ba ang posibleng pumalit muna sa kanya as import ng Ginebra. Samantalang update naman tayo sa Gilas, Pilipinas at ang laban nga nila sa Australia ang pinakamasaklap na pagkatalo ng Gilas, Pilipinas dahil natambakan tayo ng 43 points at may mga lumabas na balita na kaya daw tayo natalo sa Australia ang nagpahirap daw talaga sa atin yung mga turnovers, lalong-lalo na yung pressure ng Australia sa ating mga point guard at hindi daw naitawid ng maayos ang bola at nagresulta ng turnovers at ay na rin yan sa report ng Tiempo. At ang sabi nga sa kanilang report, Gilas guard struggled under pressure in loss to Australia. Well, totoo naman talaga dahil kung ating napanood ng laban, sobrang pressure ang ginawa ng mga Australian Boomers sa ating mga players, lalong-lalo na sa mga point guards. Talaga namang hindi nila basta-basta pinatawid at nagresulta nga ng mga turnovers. May mga nagsuggest naman na imbis daw kumuha tayo ng naturalized na big man, bakit daw hindi naturalized na point guard ang ating kunin at paniguradong hindi tayo mahihirapan kahit na i-pressure yan at makakatawid ang bola. At ang isa ka sa mga sinasuggest ang ating kababayan ng Pilipino-American na si Boogie Ellis. Ito, hindi na to dadaan sa naturalization dahil direkta na at pwedeng-pwede nang maglaro sa FIBA as naturalized player. Ito talaga, hindi to maagawan ng bola, may tatawid ng maayos ang bola at kahit pressure pa ang gawin ng mga kalaban ay maayos niyang maibibigay ang bola at umi-score. At si Boogie Ellis daw talaga ang kailangan ng Gilas, Pilipinas, yung mga magagaling na point guard. At yan nga ang kailangan natin, yung magaling na point guard, yung malawak ang court vision, alam gumawa ng play, marunong humawak ng bola, hindi napipressure. At yan ang katangian ni Boogie Ellis. At bukod nga sa kanya, pwede rin itong si Remy Martin. At hindi na rin ito dadaan sa naturalization process dahil pagdating sa FIBA, naturalized to dahil may dugong Pinoy. At pwede rin ito as point guard ng Gilas, Pilipinas dahil hindi din maagawan ng bola, hindi may pressure at kayang-kayang itawid ng bola ng maayos. At bukod pa doon, makakagawa to ng play, may court vision at syempre handang tumira. Sa tingin nyo, kailangan ba talaga natin ng naturalized na point guard? Maaari kayong magbigay ng komento sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video na to, favor naman paki-like, paki-subscribe, pakipindot ang notification bell para updated ka sa susunod kong i-upload.